Ang tatalakayin natin ngayon ay ang pelikulang Jawan. Shoutout po muna kay Marlon Angeles, Ruth Solis from Jeddah, Alita Pepito from Cebu, sa pamilya San Diego, at sa Labuyong Tali sa Indie Hunter Channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nagsimula ang pelikula sa isang nayon, kung saan isang mag-ina ang nakakita ng tao na nakalutang sa ilog. Sugatan at halos wala ng buhay. Iniuwi nila ito upang gamutin. Makalipas ang ilang araw ay inatake sila ng grupo ng mga sundalo. Walang awang pinatay ang sinumang maabutan. Isang babae ang tatagain na ng kalaban ngunit buong tapang na pinigil ng batang lalaki ang itak. Walang tigil naman na nanalangin ang isang matanda na sana ay may sumaklolo sa kanila. Sa mga oras na iyon ay nagkamalay na ang lalaking kanilang ginamot. Bumangon siya at tinulungan ang mga taga-nayon. Mag-isa niyang hinarap ang mga kalaban at wala siyang itinira sa mga ito. Bilang pasasalamat ay lumuhod sa harap niya ang mga tao at itinuring siyang tagapagligtas. Ngunit ang lalaking ito ay walang naaalalang anuman. Ipinangako ng batang lalaki na tutulungan niya itong maalala ang tunay nitong pagkatao. Makalipas ang 30 taon, isang grupo ang nagbabalak na i-hijack ang isang tren sa lungsod ng Mumbai. Ang mga ito ay kinabibilangan ni Kalki na nagpanggap na buntis. Si Janvi isang musician, si Helena isang professional hacker, si Iram isang doktor, at isang lalaking pulubi bilang kanilang pinuno. Kinontrol nila ang traffic light kaya nagkabuhol-buhol ang mga sasakyan. Naipit sa traffic ang dalagitang si Aliyah. Nagmamadali siya kaya napilitan na sumakay ng tren. Gamit ang hackang device ay kinontrol ni Helena ang riles kaya huminto sila sa kalagitnaan ng madilim na tunnel. Inilabas ng grupo ang kanilang mga armas at nagpaputok bilang babala sa mga tao. Isang lalaki ang nagpakilalang pulis at hinuli si Kalki. Lumapit ang lalaking pulubi at walang kahirap-hirap niyang nilabanan ang pulis. Itinali sa poste gamit ang benda niya sa katawan. Kinontak nila ang pulisya at ipinakita ang nangyayaring hostage taking sa loob ng tren. Pinatay niya din ang isang babae para magbigay takot sa mga taong nandoon at sa mga nanonood. Humiling siya ng negosasyon para sa kaligtasan ng 376 na pasahero ng tren. Ang nakipag-usap sa kanya ay ang sikat na negotiator na si Armada Rai o mas kilala bilang si G. Target ng grupong hijackers ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Gusto ng leader na makausap ang Minister of Agriculture sa loob ng 5 minuto. Kapag nabigo si G na ibigay ang hiling niya ay isang pasahero kada minuto ang mamamatay. Nagpatugtog siya ng 5 minutong kanta habang naghihintay. Nakarating naman ang Minister of Agriculture bago matapos ang ibinigay na oras. Kailangan niyang maging mahinahon dahil kapag may namatay na hostage ay kasiraan niya ito sa susunod na eleksyon. Sinabi ng leader ang bilang ng mga magsasakang namatay noong nakaraang taon dahil sa maling pagtrato sa kanila ng Department of Agriculture. Humingi siya ng 410 million rupees na ransom kapalit ng mga hostage. Pagkatapos ay nilapitan niya ang batang si Aliyah para tawagan ang ama nitong si Kali, isang arm dealer, na noon ay nagbibigay ng talumpati sa libing ng isang opisyal. Kasinungalingan ang sinabi niya na isang korap na opisyal ang namatay. Dahil ang totoo ay tumanggi itong aprubahan ang mapanganib na pabrikang gusto niyang ipatayo. Pinagbantaan niya ang sanggol na anak ng opisyal kaya napilitan itong pumirma sa kontrata. Pagkatapos ay pinainom nila ito ng nakakalasong gamot na siya nitong ikinamatay. Matapos ang talumpati ay natanggap niya ang balita na na-hostage ang anak niyang si Aliyah. Kaya dali-dali niyang tinawagan ang Minister of Agriculture para sabihin na babayaran niya ang hinihinging ransom kapalit ng kaligtasan ng anak. Binigyan sila ng 15 minuto para mailipat ang pera papunta sa account ng hijacker. Kapag may nangyaring panlilinlang ay pasasabugin ng grupo ang tren. Nagalit si Aliyah, tinawag silang magnanakaw at mamamatay tao. Kaya pinalapit ng leader si Kalki para isalaysay ang ginawa ng mga tiwaling opisyal sa pamilya ng babae. Si Kalki ay anak ng isang magsasaka. Ang kanyang ama ay nangutang sa gobyerno ng tractor para may magamit sa bukid. Nang hindi ito nakabayad ay pinuntahan sila sa bahay ng mga maniningil. Ipinahiya ang kanyang ama at hinubaraan sa harap ng maraming tao. Walang awa na ginulpi at kinuha ang tractor na tangi nilang ikinabubuhay. Nawala ng pag-asa ang kanyang ama at nagdesisyon na wakasan ang sarili nitong buhay. Pag-uwi niya galing school ay nadatnan niya itong nakabitin sa puno. Sa araw ng libing ay bumalik uli ang mga maniningil at binastos naman ang kanyang ina. Sa sobrang galit ay hinampas niya sa ulo ang isang lalaki dahilan para siya ay makulong.
Lahat ng nakarinig sa kanyang malungkot na kwento ay napaluha, maging si Aliyah. Matapos makumpirma na pumasok na sa account nila ang pera ay pinabango ng leader ang babaeng binaril niya sa umpisa. Siya ay si Iskra na kasamahan din nila sa grupo. Ang perang nakuha nila ay ipamamahagi sa mahihirap na magsasaka. Dahil dito ay natuwa ang lahat ng tao sa tren at kusang nakipagtulungan sa kanila. Ang grupo naman ng kapulisan sa pangunguna ni G ay nakaabang na sa pagdating ng tren. Nagulat sila nang makitang ang lahat ng pasahero ay nakasuot ng parehong maskara na suot ng pulubi kanina. Kaya ang buong grupo ng hijackers ay madaling nakatakas. Sinubukan ni G na mabawi ang pera pero malabo nang mangyari dahil nailipat na ito sa 700,000 na account. Wala namang mapagsidla ng tuwa ang mga magsasaka nang malaman na nabayaran na ang lahat ng utang nila sa bangko. Dahil sa mga nangyari ay maraming mahihirap ang nasagip at nabuhayan muli ng pag-asa. Bumalik naman ang grupong hijacker sa kanilang hideout. Nagtanggal ng maskara ang kanilang pinuno. Ang mga babae ay bumalik sa kulungan dahil silang lahat pala ay mga bilanggo. Nagawa nilang makapasok sa selda nang hindi napapansin ng ibang bantay. Pag-uwi ni Aliyah ay sinabi niya sa ama ang ipinaaabot na mensahe ng hijacker. Ang pangalang Vikram Rathore na labis na ikinagulat ng kanyang ama. Sa kulungan ay may gaganapin na awarding ceremony. Makikita dito na ang pinuno ng hijacker ay walang iba kundi ang chief warden ng kulungan na si Azad. Pinarangalan siya ng Public Service Award dahil sa magandang pamamalakad niya sa kulungan. Ang mga bilanggo dito ay nagkakawang gawa para makatulong sa mga taong may kapansanan. Pagkatapos ng seremonya ay pumunta siya sa bahay ng isang babae para sa isang blind date. Ngunit ang batang si Suji lamang ang humarap sa kanila. Nalaman niya na ang batang ito ay naghahanap ng mapapangasawa para sa kanyang ina. Sa kabila ng napakaraming kondisyon na ibinigay ni Suji ay nagkasundo naman sila. At nag-selfie din para sa approval ng ina ng bata. Kinabukasan ay tinawagan siya ni Suji para pumunta sa eskwelahan. Ipinakilala siya nitong ama at pinapirma sa ilang dokumento. Maya-maya ay dumating ang ina ng bata na walang iba kundi ang sikat na negotiator na si G. Nataranta siya nang makaharap ang babae. Ipinakilala siya ng bata bilang mapapangasawa ng ina na labis nitong ikinagulat. Pero dahil nakita na magaan ang loob sa kanya ng bata ay binigyan siya nito ng pagkakataon. Nalaman niya na iniwan sila ng ama ni Suji bago pa ito ipanganak. Kalaunan ay tinanggap siya ni G bilang mapapangasawa. Muli namang nagplano ang grupo ni Azad. At ang Minister of Health ang sunod nilang target. Na dahil sa pagiging kurap ay maraming public hospital ang napabayaan. Nung araw ng kampanya ay binaril siya ni Kalki sa balikat. Dinala siya ng mga ito sa public hospital para iparanas sa kanya ang hirap na nararanasan ng ordinaryong mamamayan. Sa paligid ng ospital ay nagtanim sila ng mga pampasabog. Nag-set ng live broadcast si Azad para ipakita sa lahat ang totoong kalagayan ng mga pampublikong ospital. Nagpakilala siya bilang si Vikram Rathore. Pinatunayan ng isang staff na walang kagamitan at doktor doon kaya hindi kayang iligtas ang Minister of Health. Muli ay nakipag-usap siya kay G at hiniling na tawagan ang Health Secretary para aminin sa publiko ang malagim na nangyari sa ospital na yun noon. Kapag nagsinungaling ito, ang Minister of Health na hawak nila ay mamamatay. Walang nagawa ang Health Secretary kundi magpatawag ng press conference at ibunyag ang nangyari sa nasabing ospital. 3 taon na ang nakakaraan, may 60 na pasyente sa ospital na yun ang may sakit na encephalitis. Dahil sa kakulangan sa kagamitan ay hindi natugunan ang pangangailangan ng mga bata. Tumawag ang doktor in charge na si Iram sa Health Secretary para humingi ng tulong. Pero binaliwala lang nito ang mga sinabi niya at hindi gumawa ng aksyon. Dahil walang oxygen tank ay gumamit na lamang sila ng ambu bags para sa naghihingalong mga bata. Habang si Dr. Iram ay nagmakaawa sa mga taong pwede niyang mahingian ng tulong. May nagbigay ng ilang oxygen tank pero sa kasamaang palad ay patay na ang mga bata pagbalik nila. Ang isa pang nakakalungkot ay si Dr. Iram ang nadiin sa nangyaring kapabayaan. Kaya siya ay nahatulan ng double life sentence at nakulong. Sa huli ay inamin ng Health Secretary sa publiko na siya ang may kasalanan sa mga nangyari at hindi si Dr. Iram na ngayon ay kasapi na ng grupo ni Azad. Muli ay humiling siya kay G na lahat ng pampublikong ospital ay bigyan ng kumpletong medical supplies. Meron silang 5 oras para maisagawa ito. Kaagad na kumilos ang mga ahensya at lahat ng pampublikong ospital sa buong bansa ay nabigyan ng kumpletong medical supplies. Napanood ng lahat ang pangyayaring ito at naging bukang bibig ng mga tao ang pangalang Vikram Rathore.
Nang paalis na sa ospital ang grupo ni Azad ay naabutan sila ng mga pulis. Nakipaglaban sila sa mga ito. Lumabas si Azad suot ang kakaibang maskara. Pinasabog niya ang mga bomba na nakatanim sa buong paligid. Nagkaharap sila ni G at matagal na naglaban. Nakuha ng mga kagrupo niya ang helikopter at naisakay ang lahat ng miyembro. Mabilis din na nakahabol si Azad ngunit natanggal ni G ang suot niyang maskara. Pero hindi nito nakita ang kanyang itsura. Dumating ang araw ng kasal ni Azad at G. Kasabay nito ay nalaman ng mga imbestigador ang totoong itsura ng nagpakilalang Vikram Rathore. Sa oras ng seremonya ay nakatanggap ng tawag si G pero pinatay ni Suji ang telepono para hindi maabala ang kasal. Ngunit kinagabihan ay nalaman ni G ang lihim ni Azad nang makita niya ang mensahe ng kanyang mga tauhan. Galit na galit siya na tinutukan ito ng baril. Ipagtatapat na sana ni Azad ang lahat ng biglang pinaulanan ng bala ang kanilang bahay. Dinukot silang pareho at ginulpi ng kapatid ni Kali na si Manish. Akala ng mga ito na kasabwat niya si G kaya binugbog din at binaril sa tiyan. Nalaman ito ng grupo niya sa kulungan kaya pinuntahan sila para tulungan. Ngunit nagulat ang mga ito nang isa-isang bumagsak sa harapan nila ang mga kalaban. Isang matandang lalaki ang lumitaw na siyang tumalo sa maraming tauhan. Tinulungan niya si Azad. Nagpakilala kay Manish bilang ang totoong Vikram Rathore, saka ito pinatay. Si Kali ngayon ay nasa Russia at nakikipagpulong sa masasamang negosyanteng kagaya niya. Hinikayat niya ang mga ito na pondohan ang mga kandidato niya sa parating na halalan. Pag nanalo ang partido niya ay magagawa nilang magtayo ng kahit anong negosyo sa kanilang bansa. Nakipagkasundo din siya sa mga mafia para siguraduhin na matutupad ang masama niyang balak. Pagkatapos nito nakarating sa kanya ang balita ng pagkamatay ng kapatid niyang si Manish. Sa harap ng bangkay nito ay nangako siya na maghihiganti. Nang makarecover naman si G ay nagplano sila kung paano mahuhuli si Azad, na ngayon ay kanya ng asawa. Natukoy nila ang 6 na babaeng bilanggo na kasamahan nito sa grupo. Pinapalitan niya ang lahat ng bantay sa nasabing kulungan. Sinaktan ng sarili at nagpanggap bilang isang bilanggo para makahanap ng ebidensya laban kay Azad. Pinalabas niya na nawalan siya ng trabaho at nakasuhan ng dahil sa lalaki. Ipinaintindi naman sa kanya ni Lakshmi kung sino talaga si Azad at si Vikram Rathore. Balik tayo sa taong 1986 kung saan itinuturing na bayani si Vikram sa isang nayon. Walang makatalo sa kanya sa laban maliban sa babaeng si Aishwarya na kanya mismong asawa. Nagtatanghal sila ng palabas para malibang ang kanilang mga kanayon. Ngunit naputol ang kasiyahang ito dahil sa masamang balita. 40 na kababayan nila ang ginawang hostage ng mga terorista. Ang iba ay walang awa na pinatay. Si Vikram ay isang sundalo kaya pinangunahan niya ang rescue operation sa mga natitirang hostage. Sa kalagitnaan ng labanan ay nagmalfunction ang kanilang mga baril. Kaya napatay ang marami sa kanilang grupo. Sa pagtatapos ng laban ay 5 na lang silang natira. Pinarangalan ang mga nakaligtas at si Vikram ay na-promote sa katungkulan. Sa kanyang talumpati ay hiniling niya na panagutin ang supplier ng mga palyadong baril na walang iba kundi si Kali. Sa oras ng paglilitis ay iginiit nito na hindi palyado ang mga ibininte niyang baril. Hindi lang daw naintindihan ang manual dahil ito ay nakasulat sa ibang lengguwahe. Kaya kinuha ni Vikram ang baril at sa harap ng lahat ay sinunod ang nakasulat sa manual. Saka kinalabit ng ilang beses sa harapan ni Kali. Hindi pumutok ang baril, nagpapatunay lamang na totoo ang kanyang akusasyon. Dahil dito ay iniutos ng korte na ipasara ang negosyo ni Kali. Kinagabihan ay may pumatay sa alagang aso ni Vikram. Inatake siya ng ilang kalalakihan at tinurukan ng gamot. Sa kabila nito ay nagawa pa rin niyang lumaban. Natigilan lamang siya nang makita si Kali na hawak ang kanyang asawa. Sa pilitan siyang isinama ng mga tauhan nito. Si Aishwarya naman ay pilit na pinapirma ng isang katibayang nagtuturo kay Vikram bilang traidor sa bayan. Sinaksak niya ng ballpen sa leeg ang lalaking kaharap, at pinatay ang iba pang tauhan na nasa labas. Dahil dito ay inaresto siya at nakulong. Binisita siya ni Kali para sabihin na patay na si Vikram. Binaril niya ito ng ilang beses at inilaglag sa helikopter. Dahil sa impluwensya ni Kali ay kamatayan ang naging hatol kay Aishwarya. Ngunit sa araw ng pagbitay ay natuklasan na nagdadalang tao siya. Sa kanilang batas ay kailangang hintayin na mag-5 taong gulang ang bata bago ituloy ang parusa. Sa kulungan ay binigyan siya ng special treatment ng mga kapwa niya bilanggo, pati ng mga bantay. Nanganak siya ng batang lalaki na pinangalanan niyang Azad. Sa loob ng kulungan lumaki ang bata at kinagiliwan ng lahat.
Sa ika-5 taon na kaarawan ni Azad ay kinausap siya ng kanyang ina. Binilinan na pagdating ng araw, kailangan niyang patunayan na ang kanyang amang si Vikram ay hindi traidor kundi isang bayani. Kailangan niya ding tulungan ang mga inang nakakulong doon dahil sila ay mga inosente. Binilin siya nito kay Kaveri Ama, ang warden ng kulungan. Niyakap at hinalikan siya ng kanyang ina bilang pamamaalam. Dahil ito na ang huling beses na kanilang pagkikita. Pagkatapos ay itinuloy na ang pagbitay kay Aishwarya. Wala namang tigil sa pag-iyak si Azad dahil hindi niya mahagilap ang kanyang ina. At nang makita niya ang walang buhay nitong katawan ay hinimatay ang bata. Mula noon ay si Warden Kaveri na ang tumayong ina ni Azad. Pinalaki siya nito at pinag-aral. Bumalik siya bilang punong warden sa kulungang tinirhan niya noon. At tinutulungan ng mga bilanggo gaya ng huling habilin ng kanyang ina. Ngayon ay naging malinaw kay G ang layunin ni Azad at ng kanyang grupo. Sa kabilang dako, si Azad ay nasa isang hideout at nagkamalay na. Nagulat siya nang bumungad ang totoong Vikram sa harapan niya. Lalo niyang ikinagulat nang makita ang pulis na si Jujo, ang nakalaban niya sa tren. May naalala kasi na mahalagang tao si Jujo nang magkita sila. Kaya gumawa siya ng sariling investigasyon. Siya ang batang nagbitaw ng pangako noon kay Vikram na tutulong maibalik ang nawalang alaala. Napag-alaman niya na buhay pa ang 4 na sundalong kasamahan nito kaya isa-isa niyang hinanap. Pinuntahan nila sa isla si Vikram na sa panahong yun ay wala pa ring naaalalang anuman. Sa kulungan ay natuklasan ni G na ang assistant niyang si Irani ay isang traidor. Nagtatrabaho pala ito para kay Kali. Ito rin ang nagpadukot sa kanila ni Azad sa gabi ng kanilang kasal. Dahil may tiwala dito si Suji ay nagawa din itong makuha ang bata. Tinambangan ng grupo ni Vikram ang mga sasakyan na may lulan kay Suji. Pinatay isa-isa ang mga tauhan. At nagawa nilang mabawi ang bata. Si Azad naman ay pumunta sa kulungan para harapin si Irani. Binuksan niya ang mga selda at pinalabas ang lahat ng bilanggo para tumulong sa kanya. Hinanap niya si G at nakita sa isang sulok kasama si Lakshmi na sugatan. Dahil sinalo nito ang bala na para sana kay G. Sinubukan nilang iligtas ang babae pero hindi na nito kinaya. Sa kabila ng pagkawala ng isa nilang miyembro ay porsigido pa rin ang 5 natitira na ipagpatuloy ang kanilang layunin. Kinuha ni G ang bracelet ni Lakshmi at sumali sa grupo bilang kapalit nito. Sumunod ay hinarang nila ang sasakyan ng mafia na maghahatid ng pera kay Kali para sa eleksyon. Nagtulungan sila para mapatay ang mga kalaban at makuha ang kontrol ng mga sasakyan. Napataob nila ang ilan sa mga ito. Sinindihan ni Vikram ang gamit niyang motorsiklo kaya sumabog ang iba pang sasakyan. Hinarap niya din ang maraming parating na kalaban. Nagpang-abot sila sa dulo ng mataas na bangin. Dito ay nahuli siya at ang kanyang mga kasama. Dinala sila sa isang tagong lugar at pinahirapan ng husto ni Kali. Si Azad naman ay naka-live sa social media. Ipinaalam sa lahat na hawak niya ang buhay ng 6,000 na mga babaeng bilanggo. Naging malinaw kay Kali na ang hawak niyang Vikram ay ang taong dati niyang pinatay, at ang nakikita niya sa screen ay anak nito. Ngunit dahil sa amnesia ay hindi maalala ni Vikram ang atraso ni Kali sa kanya. Nagpadala ng bagong negosyador at ilang reporter sa kulungan. Kasama ang napakaraming pulis. Laking gulat nila nang lumabas ang isang sundalo na nakahubad. Dahil ang 6,000 na babaeng bilanggo sa loob ay armado ng baril. Hindi nila nakaya na labanan ang mga ito. Ang paligid ng kulungan ay puno din ng landmine. Kaya walang nagawa ang negosyador at mga pulis kundi ang umatras. Hinarang naman ng 6 na babae sa grupo ang sasakyang may lulan sa 900,000 voting machines na gagamitin sa eleksyon. Dinala nila ang mga ito sa kulungan. Kapalit ng mga voting machine ay hiniling ni Azad sa presidente na ipasara ang 53 factory na nagpapahirap sa mamamayan. Dahil maraming tao ang sumang-ayon sa hiling niya ay iniutos ng presidente na ipasara ang mga sangkot na pabrika. Ang mga taong naging biktima ng kalupitan ng nasabing mga kumpanya ang siyang inatasan na maglagay ng selyo sa gate ng mga gusali. Kasama sa mga naipasara ay ang 13 negosyo ni Kali. Dahilan para pagbantaan siya ng mafia kung hindi niya maisasauli ang binitawan nitong malaking pera. Hiniling din ni Azad na makapagbigay ng mensahe sa mga tao. Ipinakita niya sa lahat ang tunay niyang itsura. Sinabi niya ang kanyang layunin na linisin ang pangalan ng kanyang amang si Vikram. Ipinaintindi niya din sa mamamayan na may kapangyarihan silang baguhin ang kanilang kapalaran, sa pamamagitan ng pagpili ng pinunong may puso at malasakit para sa mahihirap. Ilang sandali pa ay dumating ang grupo ni Kali sa kulungan. Kasama si Vikram bilang hostage.
Ipinosas si Azad at ginulpi ng husto sa harapan ng lahat. Pagkatapos ay ang kanyang ama naman ang pinagbalingan. Tinutukan sa ulo ng baril at ilang beses na kinalabit pero hindi pumutok. Na naging dahilan para maalala ni Vikram ang mga nangyari noon. Ang pagkasawi ng kapwa niya mga sundalo dahil sa palyadong baril. Naalala niya ang kanyang asawang si Aishwarya, at ang paghulog sa kanya mula sa helikopter. Galit na galit siya at sinuntok si Kali ng malakas. Sa wakas ay naalala at natanggap niya na ng lubusan si Azad bilang kanyang anak. Pinagtulungan nila na patumbahin ang lahat ng kalaban. Nang makaharap niyang muli si Kali ay binugbog niya ito ng husto. Dinala nila sa silid kung saan binitay si Aishwarya. Sinubukan itong makipagkasundo sa kanya pero hindi niya pinakinggan. Ang 6 na babae sa grupo ang siyang bumitay kay Kali. Naroon din sa silid ang dating warden na si Kaveri para saksihan ang pagbibigay hustisya kay Aishwarya. Sa tulong ng negosyador na si Madhavan ay napawalang sala sa korte ang mag-amang Vikram at Azad. Nakalaya na din ang mga babaeng miyembro ng grupo. Ipinagpatuloy nila ang kanilang gawain, ang pagiging Robin Hood para sa mahihirap. Pero ngayon ay wala nang tutugis pa sa kanila. Dahil nasa panig nila ang pulisya at ang negosyador na si Madhavan. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong oras.